Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Ito naman ho yung ating pag-usapan. Itong modus, no? Huling-huli ho talaga eh. No? Nasagot na rin po yung tanong, bakit nga naman si Acosta ang pinili? Gayong not qualified, walang background, mabuti pa yung taga DepEd. Diba? Si Gloria Mercado, may security. Pero nilagay lang nila sa purchasing department. Ginawang taga-pamili, taga-kwenta ng bibilihin. No? So, yung ito pala ho, si eksperto ho pala ito. Sabi nga dito, relevance, karanasan po ni Acosta bilang Special Disbursing Officer sa Davao City. Nagamit din naman po yung expertise niya sa OVP. Kaya lang, ito yung nakakatawa eh. Nung una ho, sa totoo, aminin ko sa inyo, naawa ko kay Acosta. Sabi ko nga, kawawa itong matandang to. Parang siya na lamang yung isinubo rito. Ang template niya or yung script niya, shall I say, ay akuin niya, no? Ilabas si Sara, gawing ping-pong, ng bolang ping-pong, ipasa kay La Chica, at malamang pagdating nila Chica, malamang nito kung wala itong mapapasahan, ay aaminin na lamang nito, di ba, na yun ay kanyang sariling kagustuhan. Yung papaano ang paggamit ng confi funds dahil sa paniniwala that those are confidential in nature. Because of the sensitivity. Sabi naman ni Acosta, confidential yan. Confidential in nature, kaya wag mo nang tanungin. Si tanga naman, di ba? Hindi naman tanga kundi nakasanayan na po pala kasi talaga nila yan. Yang ganyang gawain doon sa Davao City pa lang. Sabi nito, sinabi ni dating Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta na inirelease niya ang kabuang 500 million confi funds ng OVP noong 2022 at 2023 kay Colonel Raymond La Chica sa utos ni VP Sara. Yun nga, siya nagtalaga. Diba? Tapos yung mga disbursement ay pirmado rin ni Sara doon sa mga approved. Diba? Inaprubahan niya lahat. Hindi niya delegate yung kanyang pag-aproba doon. And since siya naman yung head of the agency at sinasabi rin naman ni Acosta yan, siya ang head of agency, si VP Sara. Taliwas sa sinasabi ni Amy. Ang template din ni Amy, itong pinapanindigan ni Acosta na ako na lang, huwag na si Madam. Ito, inamin nga po niya rito sa pagtatanong ni Ligutan. Sabi diyan Ligutan later questioned Acosta about the procedure she followed in handling the OVP's confi funds, particularly the ARs, signed by La Chica when she released 425 million. Ang problema, wala. Basta nagpapirma lang siya doon daw. Pero wala naman pong mga laman. Di ba sabi ni Ligutan? Walang presyo. Tapos nung tinanong rin po tungkol dito, tinanong siya rito Kalang hiya naman na taktika yan hindi ko po alam yan, hindi ko maalala. Matanda na po ako. Di ba? Grabe. Nakaka-OMG na lamang sila 2022, 4 na taon pa lang yung nakalipas. No, I'm not yet done. Still, I wanna hear La Chica. Bitin Bitin tayo dyan I understand, sabi ng mga camping nila Patibaw, sapat na, hindi na kailangan tong si La Chica. Pero para sa akin, kailangan pa rin siyang marinig. Para malaman natin kung siya ba ay magsisinungaling, para ma-establish dito yung 360 degrees na protection na ipino-provide nila kay Sara kung magsisinungaling siya. Kasi wala ho siya talagang siya na yung naiipit si La Chica. So dalawa na lamang pang option ni La Chica rito. Akuin ang mga irregularidad na paglabas ng paggamit ng pera, yung mga payments, or ang gawin nito ni La Chica ay ilaglag si Sara. Yan, dalawa na lang ang dyan ni La Chica. So ano man ang kanyang gagamitin doon, gusto ko pong marinig. Di ba? Kung akuin niya, grabe 360 degrees talaga ang proteksyong binibigay nila kay Sara. Ano ang kasunod doon? Dapat sila ni Acosta makulong. Di ba? Kindly let the council finish. This is a probing question. And you are telling this public, ma'am, hindi nyo na maalala yung amount na binigay sa OVP na nangyari lang 4 na taon pa lang. Objection, Your Honor. Ask and answer it in argumentative, Your Honor. He's trying to impeach, I believe, the witness Yes. with respect to the earlier answer that she gave, which she can do, counsel, given that she has been declared by the court as a hostile witness. Witness may answer.
Objection overruled. Hindi nyo maalala, ma'am, 2022? Ano po Wow. yun, sir? Yung, Nice try. I'm confused. Confused. Nalibog ko, I'm confused kung ang pangutanan ni mo sa Davao ba Davao o ang City. pagka-vice-presidente Davao kay Ma'am Sangahan, Sara. Before po kayo na-transfer from Davao City to the OVP in 2022, yung budget for 2022, confidential funds, is 460 million pesos. You don't also remember that? Dili ko kaya Wow. sir. You don't Hindi raw remember niyo that. maalala. All in all, from 2019, 2022, a simple math will tell us 1,840,000 Grabe. pesos. 1.840 billion. Almost 2 billion confidential funds sa Davao City binigay. Hindi nyo rin maalala yung total na yan. And when you were SDO of Davao City, there's no audit observation memorandum So nung tinatanong ho niligutan, akala mo malalagutan ng hininga si Acosta. 'Di ba? Nalibog sa Tagalog means, I don't know. No, pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko sa kanya, nalilito ako. Yun. Parang siya na rin nag-translate na rin. Confused. Yun, nalilito ako. Yun. Kung ang tinatanong ba daw ay yung kanyang pagka-vice presidente o yung bago pa, yung mayor. Nung nilinaw na ng mayor, so siya yung special disbursing officer sa Davao City nung mayor si Sara. Hindi rin niya po na maalala. That is because of her age nga daw. Napanood ko yung video niyan. Matanda na siya kasi yung edad niya. Pero dito po mga kabayan, huli. commission on audit against you, correct? Wala po. Naalala niya na yung Davao City Confidential Funds, ito nga yung kino-question ko ng mga nakaraang contents natin. Bakit hindi man lamang etong sina Acosta ay nakastigo dyan? Wala silang red flags. Ibig sabihin, let's presume regularity, kunwari lang. So kung palpak kung wala silang palpak doon, wala silang red flag, bakit sa national pumalpak? Yung kanilang ginagamit din, na inamin niya nga, ang ginagamit niyang sistema doon, pareho lang din naman. Sabi nga, kino-quote nga niya yung guidelines daw, the GC. Ibang GC pala yun, 1991. And when you were SDO of Davao City, there's no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. There's likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were Wala. Di ba? Naalala niya na wala po lang na issue sa kanyang red flags, walang audit observation memo, di ba? Walang laging problema sa loob ng ilang taon na gumagamit sila ng confidential funds na siya yung SDO. Naalala niya bigla pero nung tinatanong ni Ligutan, tragis na yan. Hindi daw maalala. Sinungaling to. and there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. Wala rin pong notice of disallowance Wala po. laban sa inyo. Nakakaalala ho si Acosta kapag kapabor sa kanila ang tanong at ang sagot. Right? Pero nadali rin. Po. Wala po yun. Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po? Tama po, wala. And the Commission on Audit did not reopen any audit for confidential funds of Davao City, correct? Correct po. Your Honor, sorry, but I have to As an answer, Your Honor. I interject a continuing objection to this series of questions. May I state my ground? I think I know what your ground is, counsel, but you may do so for the Your record. Honor, magically, now this witness remembers Magically. Biglang nakaalala ka di ba? what happened in Davao. Kanina, when the prosecution was asking her, sabi niya, Counsel is "Hindi niya testifying, maalala." Your Honor. Wait, incompetent. She, Put in It's- record. Counsel is testifying. And we may be Then the able to strike, Your Honor. objection is overruled, counsel. Counsel, base sa testimonya mo, Ginoong Ortonio, Okay, ito yung kanina, no? Na yung ito tayong conclusion nga nito. Officer, I will so assume. sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, head of agency lang ang nakakaalam, ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam, at si Colonel Lachica na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP. Yes, Your Honor. Okay. Yari. So, si Ortonio, si Acosta, pare-pareho po silang walang nalalaman paano nagbabayad gamit yung confidential funds. Wala. Di ba? Paano nagagamit ang pera? Kasi pare-pareho po silang aminado doon sa ginawa ng amo nila, naglagay ng isang Raymond Lachica na hindi naman po ito bonded,
hindi ito empleyado man lamang ng OVP. At again, kahit po empleyado siya ng OVP, hindi pa rin po siya ang SDO kasi sa guidelines, the buck stops to the SDO. Sa kanya na titigil yan. Siya na kasi yung personal na tatanggap dun sa tao na maniningil ng bayad para sa information gathering na ginawa. Kukunin niya ngayon doon. Anong code name mong lalagay natin dito? And then, ito, pirma rito, na-receive mo kung magkano. And dito sa kabilang libro, ang tunay mong pangalan at ang iyong code name or iyong alias. And again, yun pong alias na yan, tanging taga-COA ikaw lamang ang maaaring magbukas kapag declassified na yung pinagamitan, yung event na pinagamitan ng Confi funds. Diba? Jayden, yung mga bodyguards ni Sarang yan, may sariling pondo yan. Yung sinasabi ng iba ng mga ka-DDS ko na sinasabing, kala mo naman totoong DDS ako. No? Dati akong DDS. No? Yung sinasabi ng iba na maraming bodyguards si ma'am, doon yan binayad, doon yan ginamit. Nako, may sariling pondo yan. Separate funds yung ginagamit sa kanila. Kung sa kanila ginamit, ano ang pruweba? Bakit walang pangalan ng mga bodyguards niya ang nakalagay doon sa acknowledgement receipts? 'Di ba? Ay, correct. Na-spoil talaga. Doon siya nakasanayan niya na yan, doon siya nabulok. Kaya pagdating sa national, 'di ba, kampante sila. Ang mali lang naman din ng national, pinagbigyan ng yung taga DBM at saka etong si Sandro Marcos ay maling-mali diyan nung 2023 nung nagdi-deliberation para sa budget. 2022 para sa deliberation para sa budget, hinarang niya na yung mga pagtatanong pa sana ng Makabayan Block. Tinapos niya agad yung hearing. Ang katawiran doon ay parliamentary courtesy sa Office of the Vice President. Pagka ganun po yung katawiran palagi, winawalang hiya nyo na lamang yung pondo ng bayan. 'Di ba? Na mausisa man lamang. O di lumaki yung ulo, nabigyan pa ng panibagong Confi funds, 500 million, napakaliit lang kumpara sa mga bilyon na nanakaw sa flood control projects. Pero again, ito po ay parehong kasalanan, parehong paglabag sa batas, pero pare-pareho pong dapat itong kinakastigo, hindi pinapalampas. Kung sa maliit na halaga lamang po ay hindi na po mapagkatiwalaan ang ating Vice Presidente. What more kapag nagkaroon siya ng access na napakalawak katulad ng sa presidente. Paano pag naging presidente na siya? Disgrasya na tayo. Diba? Sabi ni Jayden, tree planting, libreng sakay, magnegosyo taday, yan kasama pa yan sa COA flag. That's correct. Hindi naman kasi talaga pasok yan anong kinalaman yan. Diba? Pero, ang sinasabi nila, hindi naman yan ang ginamitan talaga, hindi yan ang pinagbayaran, hindi nagbili ng mga halaman na itatanim mula gamit yung pera ng Confi funds. Hindi nagbayad, hindi nag-subsidize ng pamasahe ng mga pasahero doon sa palibreng sakay. Hindi rin naman po hindi rin naman daw po pondo ng confidential funds ang ginamit doon sa negosyo taday at iba pa. Ang binayaran daw po doon, nagkakandak daw sila ng information gathering. Nagpapakalat sila ng mga chismoso at chismosa na kukuha ng info. Yung mga informants. Sabi, so yung informants daw ang binayaran doon. Ganon kayo kanerbiyoso? Ganon kayo kalala? Tapos imbis na ito ay para sa kapakanan ng taong bayan sa lugar na yan, ang sinicure ninyo, masiguro ninyo na walang magiging banta sa buhay ng Vice Presidente. Yun pong presence lamang ng halos 500 na mga bodyguards niya. Ito po ay sapat na. Di ba? Hindi naman kinakailangan yung mga bodyguards kasabay niyang pupunta sa isang lugar Pinauuna yung iba dyan. Dinideploy na yan. Parang mga sikreta din. Nakakala mo civilian lang. So wala na po, hindi kinakailangan doon ng confidential funds. Kaya nga one time nadulas ang dila nila. Ano sabi? Davao City, insurgency free. Bakit kailangan pa ninyo ng Confi funds? Wala naman pala kayong insurgents. Di ba? So kaya nila yung binubuhos ang pondo. Grabe, no? Sanay na sanay talaga. Mula pa mula pa Davao City hanggang OVP. Yun ang modus nila. Ay nako, kahindik-hindik. Tapos,
mga kabayan, etong etong confi funds niyan, di ba? Hindi pa ho sila nadala, di pa tumigil 'yan. Oh, 2022, 2025, yan. Oh, So, okay lang po ba yun na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin ma'am po ang responsibilidad na accountable po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon, kanino ito ibibigay, si Colonel Lachica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po accountable officer ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. okay na sa kanya. Officer. Tama, fair po ba yun? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yun? Kayo po ang mapaparusahan. Alam ko po ma'am na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. That is blind loyalty. Pero may existing case yan si Gina Acosta. Kinasuhan sila tungkol din dito sa country funds na to sa ombudsman. Boying, baka naman gusto mo nang pausadin yan. 'Di ba? Sa mga development ngayon, pausadin niyo na yan, maliwanag na. 'Di ba? Kung paano nila nilustay ang pera sa utos ng kanyang amo. Kaya lang nakakatawa kasi nung mapagtanto nila na shit, tinuro natin si Inday na nag-utos. Siya pala madidisgrasya. Ngayon dito, okay na po sa kanya na siya ang mananagot kasi siya na po yung accountable officer. Sus, grabe kayo. Sabi, tapos ang gusto pa ni Sara, uwian sa Davao araw-araw gamit ang Marine One ni PBBM. Tapos tayo, magbabayad ng gastos. Ganun na nga. Walang pakialam sa pera ng bayan. Diba? Ang concern lang, yung sariling kagustuhan. Matindi pa siya kung nagkataon. Kasi ang tatay niya, si Digong, every weekend siya umuwi. Tapos nagpa-private plane yun, nagpapal yun. Kaya Cebu Pacific. Ganoon ang ginagamit niya. Sarili niyang pera. Ito si Sara, iba. Pag ginamit mo ang helicopter ng PSG, di ang ibig sabihin nun, ang gagastos ng fuel nun, ang budget na ng PSG ang madidisgrasya doon. Ayun nga, yung asawa pa niya ni Acosta, may sakit daw. Hindi raw maganda ang kalagayan. Pwede namang si Acosta ang parusahan para makalusot si Sara. Kasi love nila si Sara. Diba? Pero pagdating ng kasuhan po kasi, since siya ho ay ang head of the agency as admitted by Ortonio at saka nito ni Gina Acosta at saka ng mga dokumento, siya yung nakapirma eh. Nandun yung approval niya sa pagpaparelease ng pera. Yung pagkuha ng pera sa bangko. Disbursement, nandun ang pirma-pirma ni Sara. Diba? Correct. Dapat ang ending talaga niyan, hatol yan, guilty yan. Okay, iwan naman po muna natin yan. And gusto nyo i-control ang mga Duterte, ang mga Filipinos sa pamamagitan ng pananakot. Yeah, totoo. Okay, so ito naman po ang pag-usapan natin mga kabayan.